Paano nagsimula ang digmaan sa pagitan ng Israel at Iran? Sa lahat ng digmaan sa mga nagdaang taon, ang gulo sa pagitan ng Iran at Israel ang isa sa mga pinakakomplikado at matagal. Hanggang ngayon, hindi pa naglalaban sa isang full-scale war ang Iran at Israel, pero matagal na silang magkaaway sa politika, espiya, cyber attacks at proxy war. At sa video na ito ay susubukan nating ipaliwanag ang kasaysayan ng modernong Middle East, ang pinanggagalingan ng ideolohiya ng dalawang bansa at kung paano palaging nagbabago ang sitwasyon nila. Pero bago yan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Simulan natin sa pagkakatatag ng bansang Israel noong 1948 at nakakagulat man, pero dati ay magkaibigan pa ang Iran at Israel. Pagkatapos maitayo ang State of Israel noong 1948, marami sa mga bansang Muslim sa Middle East ang tumangging kilalanin ito bilang isang lehitimong bansa. Marami ang kumontra sa pagkabuo ng Israel bilang isang Western colonial project dahil parang binabaliwala nito ang karapatan ng mga Palestino sa lupang kinatitirikan ng Israel. Pero ang Pahlavi monarchy na namumuno sa Iran noon ay gustong makipag-ugnayan sa Israel ng hindi opisyal. Parehong may strategic interest ang dalawang bansa, lalo na noong panahon ng Cold War. Ang Iran sa ilalim ng Shah ay isang secular at pro-Western na monarkiya na kakampi ng Estados Unidos. Ibig sabihin, sinusuportahan ng Shah ng Iran ang Israel sa kalakalan at militar. Pero dapat tandaan, hindi lahat ng tao sa Iran ay sang-ayon doon. Sa katunayan, libu-libo ang nagprotesta sa kalsada ng Tehran laban sa pagkakatatag ng Israel noong 1948. Ayon sa mga religious leaders ng Iran tulad ng Ayatollah, bumisita sila sa mga Palestinian refugee at itinampok ang kanilang hirap. Ang pagsuporta sa mga Palestino ay naging isa sa mga pangunahing dahilan ng alitan ng Iran at Israel sa mga sumunod na taon. Noong Six-Day War ng 1967, nagbigay ng tulong pangkabuhayan ang Iran sa Israel sa pamamagitan ng langis. Kapalit nito, nagbigay ang Israel ng teknolohiya at expertise sa Iran bilang kapalit ng mahalagang likas yaman. Ang Trans-Israel Pipeline ay isang joint project ng Iran at Israel at ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang langis sa relasyon nila noon. Maraming kumpanya mula sa Iran at Israel ang nagtutulungan at nagtatayo ng negosyo sa isa't isa. Pero natapos ang lahat ng ito noong 1979 nang maganap ang Islamic Revolution. Noong Islamic Revolution, napatalsik ang Shah at itinatag ni Ayatollah Khomeini ang isang Islamic Republic na nakabase sa Shia theocracy. Ang bagong gobyerno ay nagkaroon ng matinding galit sa Israel at tinawag nila ito bilang Little Satan. Ang ideolohiya ng bagong pamahalaan ay batay sa paniniwala na ang Zionism ay isang Western colonial project at ang okupasyon ng Israel sa lupaing Muslim ay isang moral at relihiyosong kasalanan. Pinutol ng Iran ang lahat ng ugnayan sa Israel, sumuporta sa mga militanteng Palestinian group at nagsimulang singilin ang mga dating utang ng Israel noong magkaibigan pa sila. Pero kahit galit sila sa Israel, hinarap ng Iran ang mas malapit na panganib. Noong 1980, nagsimula ang Iran-Iraq War. Ang pan-Islamic ideology ng bagong gobyerno ng Iran ay salungat sa pan-Arab nationalism ni Saddam Hussein. Ang matagal ng alitan ng dalawang magkapitbahay ay nauwi sa isa sa mga pinakamatinding digmaan. Para sa Israel, mas malaking banta ang Iraq kaysa Iran noon. Matagal nang tumututol ang Iraq sa pagkakaroon ng Israel bilang isang bansa. Kaya sinuportahan ng Israel ang Iran para pahinain ang Iraq, habang ang bagong kaaway nito ay nakikipagdigma sa isa pang kaaway. Nagsimulang magpadala ang Israel sa Iran ng sandatang aabot sa daan-daang milyong dolyar ang halaga. Ang pagbebenta ng mga armas na ito ay labag sa international sanctions laban sa Iran. Pero sinuportahan ito ng Estados Unidos at tiniyak na papalitan ang mga armas na ginamit ng Israel.
Plano ng Amerika na ang pagbibigay ng armas sa Iran ay makakakuha ng simpatiya mula sa mga leaders ng Iranian military na posibleng gamitin sa isang coup laban sa Islamic government. Ang buong operasyong ito ay parte ng kilalang Iran-Contra scandal kung saan ginamit ng administrasyon ni Reagan ang perang kinita sa bentahan ng armas sa Iran para punduhan ng mga right-wing militia sa Nicaragua kahit iligal ito. Bukod sa pagbebenta ng armas, nagpadala rin ng Israel ng military advisor sa Iran habang may gera. Naglunsad din ang Israel ng sariling opensiba laban sa Iraq, lalo na sa mga nuclear facilities ng Iraq para mapigilan ang paggawa ng nuclear weapons. Pagkatapos ng Iran-Iraq War noong 1989, naging mas ideolohikal pa ang away ng Iran at Israel. Para sa mga leader ng Iran, hindi lehitimo ang pagkakaroon ng Israel at ito raw ay okupado ang lupaing Muslim. Para naman sa Israel, ang gobyerno ng Iran ay isang banta sa kanilang existence. Madalas magsalita ang mga pinuno ng Iran tungkol sa paglipol sa Israel at tinitingnan ito ng Israel bilang banta ng genocide. Ang alaala ng nangyari sa Germany noong Holocaust ay malaki ang epekto sa seguridad ng Israel ngayon. Bukod sa ideolohiya, ang gulo sa pagitan ng Iran at Israel ay tunggalian din ng kapangyarihan sa rehiyon kung saan pinalawak ng Iran ang impluensya nito sa Middle East sa pamamagitan ng mga proxy militia, political allies at ekonomiya. Ilan sa mga proxy militia na ito ay ang Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Gaza at ang Houthis sa Yemen. Madalas silang sumusugod sa Israel o sa mga kaalyado nito at karamihan sa kanila ay nasa mga bansang katabi ng Israel. Sinusuportahan ng Iran ang mga grupong ito sa pamamagitan ng armas, pera at training sa mga mandirigma. Sa pagtulong sa mga gobyernong kalaban ng Israel at mga milisya, layunin ng Iran na panatilihin ang pressure sa Israel at ipakita ang sarili bilang makapangyarihang bansa sa rehiyon. Ang Hezbollah, isang Shia jihadist militia mula sa Lebanon, ang sinasabing pinakamalakas na proxy ng Iran. Itinatag ito noong 1982 pagkatapos sakupin ng Israel ang Southern Lebanon. Ang pananakop ng Israel ay nagdulot ng humanitarian crisis at naging daan sa galit ng mga Shia sa Lebanon. Tumulong ang Iranian Revolutionary Guard sa pagbuo, pag-organisa at pag-train ng Hezbollah. Lumago ito bilang isang hybrid na puwersang militar at politikal. May mga kinatawan sila sa Lebanese Parliament, nagpapatakbo ng mga social program at may mga eskwelahan at ospital. Pero nananatili silang tapat sa Iran at isa sa mga pangunahing layunin nila ay ang pagwasak sa Israel. Mayroon silang libo-libong rocket na kayang tamaan ang mga syudad ng Israel at malakas din ang pwersa ng kanilang mga mandirigma. Noong 2006 Lebanon War, naglaban ang Israel at Hezbollah. Walang nanalo pero pinakita ng Hezbollah ang lakas nila. Simula noon, naghahanda na ang magkabilang panig para sa posibleng full-scale war na kinatatakutan ng mga eksperto dahil magiging malawak ang pinsala. Madalas targetin ng Israel ang mga shipment ng armas mula Iran patungong Hezbollah sa Syria. Sa kabilang banda, palaging banta ng Hezbollah ang gumanti at nagpapakawala rin sila ng mga rocket papunta sa Israel. Noong nagsimula ang Syrian Civil War noong 2011, sinimulan ding suportahan ng Iran ang gobyerno ni Assad. Dapat tandaan, hindi kinikilala ng Syria ang State of Israel at ang Golan Heights ng Syria na sinakop ng Israel noong Six-Day War ay hawak pa rin ng Israel hanggang ngayon. Habang nagtatayo ng base ang Iran, nagpapadala ng armas at pinapatibay ang puwersa nito sa loob ng Syrian Army. Kumanti ang Israel sa tinatawag nilang War Between the Wars. Dito, nagsagawa ang Israel ng airstrikes laban sa mga pasilidad ng Iran sa Syria. Target ng mga Israeli jet ang mga sundalo ng Iranian Revolutionary Guards at Hezbollah fighters. Sa mga pinakahuling pangyayari sa Gaza, lalo na pagkatapos ng October 7 attack at sa mga pag-atake kamakailan sa loob mismo ng Iran, makikita ang bagong estratehiya ng Israel sa pakikitungo sa Iran. Ang pinakanakakatakot na aspeto ng Iran-Israel conflict ay ang nuclear program ng Iran. Ayon sa Israel, kung magkakaroon ng nuclear weapons ang Iran, hindi lang sila ang nasa panganib, kundi pati ang buong mundo. May tinatawag na Begin Doctrine ang Israel na nagsimula noong Iran-Iraq War, kung saan tinatarget nila ang mga nuclear facility ng kalaban bago pa ito magamit. Madalas itong kinokondena ng international community, pero ayon sa Israel, kailangan ito para mapigilan ang pagkalat ng nuclear weapons.
Para naman sa Iran, sinasabi nila na ang nuclear program nila ay para lang sa enerhiya at medisina. Pero dahil sa sikreto at patuloy na uranium enrichment, nababahala ang buong mundo. May mga kasunduan at treaty na naglalayong limitahan ang nuclear program ng Iran at siguraduhing hindi ito gagamitin sa paggawa ng nuclear weapon. Kapalit nito, tinatanggalan sila ng mga sanctions. Pero palaging tinututulan ng Israel ang mga kasunduang ito dahil para sa kanila, masyadong maluwag at hindi seryoso sa banta ng Iran. Maraming beses na sinubukan ng Israel na pigilan ang nuclear program ng Iran. Kasama na dito ang Stuxnet virus na sumira sa ilang pasilidad at ang pagpatay sa ilang nuclear scientists ng Iran. Isa na dito si Mohsen Fakhrizadeh, isang chief ng nuclear program ng Iran. May iba't ibang kwento kung paano siya napatay. May nagsasabing ambush at may nagsasabing remote-controlled na baril ang ginamit. Sa mga nakaraang taon, nabigo ang nuclear deals sa Iran. Kung sakaling makakuha ng nuclear weapons ang Iran, magbabago ang buong dynamics ng conflict. Patuloy na gumagawa ng military action ng Israel para pigilan ito. At dahil sa pressure ng international community, hindi pa rin nakakakuha ng nuclear weapons ang Iran. Pero inuulit ng Iran na wala silang balak gumawa ng nuclear bomb kahit patuloy ang enrichment nila na lampas sa pinapayagan ng treaty. At dapat din tandaan na kahit hindi umaamin ng Israel na may nuclear weapons sila, pinaniniwala ang meron silang halos 400 na warheads. Ibig sabihin, bawal ang Iran sa nukes, pero ang Israel meron. Noong 2020, pumirma ang Israel ng mga normalization agreement kasama ang ilang Arab states tulad ng UAE at Bahrain sa ilalim ng Abraham Accords. Layunin ng mga accord na ito na gawing normal ang relasyon ng Israel at Arab countries para makaiwas sa giyera. Para sa Iran, ito ay isang malaking pagtataksil ng mga Arabong gobyerno. Kahit ang mga tao sa Arab countries ay patuloy na nakikisimpatya sa mga Palestino, yung mga gobyerno nila ay gumagawa na ng kasunduan sa Israel, lalo na sa ekonomiya at seguridad, para labanan ang impluwensiya ng Iran. Parehong may malalakas na kakamping bansa ang Israel at Iran na tumutulong sa kanila para magpakitang gilas sa rehiyon. Ang United States ang pinakamalapit na kakampi ng Israel at nagbibigay ito ng bilyong dolyar na tulong militar. Pinamumunuan din ng Amerika ang pagpigil sa Iran sa pamamagitan ng sanctions, military presence at diplomacy. Habang kaalyado ng US at Europe ang Israel, ang Iran naman ay sinusuportahan ng Russia at China. Gusto ng Russia na manatili sa Syria para sa kanilang access sa Mediterranean Sea. Sa Syrian Civil War, parehong sinuportahan ng Russia at Iran ang gobyernong Assad. Ang China naman at Iran ay pumirma ng long-term agreement noong 2021. Tinatawag itong Iran-China 25 Cooperation Program. Patuloy na namumuhunan ang China sa ekonomiya ng Iran, lalo na ngayong pinatawan ito ng sanctions ng Western countries. Ang posisyon ng Israel sa Iran ay nakabatay sa kanilang security doctrine. Sinusubukan ng Israel na maging maayos ang relasyon sa mga karatig bansa, kasabay ng paggamit sa military at Western allies para sa proteksyon. Patuloy silang nababahala sa mga pananalita ng Iran tungkol sa pagwasak sa Israel at sa posibilidad na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Para naman sa Iran, ang Israel ay simbolo ng Western colonialism at ang Zionism ay isang banta sa rehiyon. Patuloy na sinusuportahan ng Iran ang layunin ng mga Palestino, pinupunduhan ng Hamas at iba pang milisya at nananawagan ng pagbuwag sa State of Israel. Ipinapakita rin ng Iran ang nuclear program nito bilang panimbang sa Israel at sinasabing ito ay para lamang sa depensa. Tingin ng Iran ang Israel ay banta sa pagkakaisa ng mga Muslim at isang mapang-aping bansa. Mananatiling isa sa pinakakomplikadong gulo sa rehiyon ang Iran-Israel conflict. Dahil sa dami ng mga proxy militia at magkaibang ideolohiya, hindi pa rin ito matatapos. Kahit hindi pa ito umaabot sa direktang digmaan, posibleng magbago ang kabuuang kalagayan sa Middle East at sa buong mundo kung hindi ito maagapan. Ang pag-unawa sa gulong ito ay mahalaga para maintindihan ang dynamics ng Middle East at kung gaano ka-fragile ang kapayapaan na palaging nasa bingit ng pagkawasak.